Hello everyone! Panibagong araw, panibagong yugto na naman ang ating buhay. And for today's video guys, meron pala tayong bisita ngayon. Nandito pala ngayon itong si Lola na sinundo ko nga lang kanina doon sa labasan gawa ng magpapasama kasi siya sa akin sa pagpapacheck up. Kaya lang guys, medyo napatagal nga yung aking pagpiprepare. Ang usapan kasi namin sobrang aga pa nga kaya lang. Itong si Lola Glo, umuwi. Kaya itong si Nanay, wala nang kasama dito sa bahay. Kaya ang ginawa ko, nag-prepare muna ako at parang nga hindi ito mahirapan si Nanay at na pauli-uli nga talagang madaling mapagod nga. Alam nyo na pagka tumatanda na, mapagod na rin talaga guys. Kagaya nga itong nanay ko. Yan siya guys, talagang napapagod at sumasakit nga talaga yung kanyang tuhod. At syempre pagka tayo tumatanda, ang dami-dami na nating nararamdaman sa katawan na kahit na akala mo sa utak mo guys, malakas ka, pero yung totoo sa katawan mo, mahina ka na nga. At yan nga, sinamahan ko nga yung nanay ko, nawang ako siya sa kanya guys, kasi nga sobrang init ng mga oras na yan, kaya lang wala kaming magawa dahil nga gusto niyang magpa-check up dahil masama nga yung kanyang pakiramdam. At pagdating nga dito guys, buti na nga lang hindi kami pumila ng mahaba dahil syempre nakakapagod din yun. At yan nga, tingnan nyo, medyo maaga pa rin ng mga oras na yan, siguro mga 8 or 9 o'clock ng mga oras na yan, pero talagang pagod na ito yung nanay ko kasi nga maaga pa siyang gumigising at nag-aasikaso at wala nga kasi siyang kasama doon sa bahay nila. At isa pa guys, nag-antay siya sa akin ng matagal doon sa may labasan kasi ang sabi ko sa kanya susunduin ko siya. Kaya lang guys, yun nga sabi ko sa inyo, medyo naging busy ako. Akala ko nga kasi wala pa rin siya doon sa may labas na nag-aantay. Buti na nga lang, maraming nag-text sa akin yung pamangkin ko na bago nga pumasok sa kanyang school, inadaanan niya nga itong si Lula. Kaya yun, tinext na rin ako at itong aking ate bago pumunta ng kanilang trabaho, itinext din ako. Kaya ayun, sinundo ko na lang muna siya para makapagpahinga muna dito sa bahay habang ako ay nagpe-prepare nga. At yun nga guys, pagkatapos ngayon umuwi na rin ako kaagad dahil nakakapagod din nga talaga pagka sobrang taas ng araw. Bumili nga lang kami ng mga pangangailangan ng nanay ko, ng gamot at kung ano pa. At after nga nun guys, ihinatid ko na nga rin siya sa bahay nila para nga makapagpahinga dahil mamaya konti magtatanghali na nga ay parating na nga itong si Angel na kanyang alaga. At ito nga guys, pagdating ko, itong si Nanay pala, itulog nga itong si Yayam at itong si Nanay talagang nagbibisi-bisihan. Tinuloy niya nga pala ito yung pagbalot nitong pulburon. Ito nga guys, si Yayam nag-aantay ulit dahil lang mga oras na yan, ikagising niya lang at papasok na naman nga ako ng opisina at na medyo malakas nga talaga yung pakiramdam nitong si Yayam guys, kaya nga hindi umaalis sa tabi ko. At alam nyo ba, ipanay nga dikit-dikit sa akin na parabang pusa. At dahil nga alam niya na aalis nga ako. At yan guys, hindi ko nga rin siya pinalalabas gawa ng may mga nagtatrabaho nga sa labas dyan sa kalsada na nag-aayos ng mga wiring sa paleko. Kaya sabi ko sa kanila ni Nanay, mamaya na sila lalabas pagka medyo wala ng tao sa labas. At yan nga guys, after ko nga guys na matakasan itong si Yayam, syempre kailangan natin pumasok ng tamang oras. Ito pala, may pa-ice cream nga ang aking classmate, saktong-sakto sa pag-akit ko ng mataas at pagod na pagod. Ayan, kumuha na nga ako ng ice cream na kahit pa paano maibsan yung ating uhaw. At ito nga guys, pag uwi ko, medyo late na nga dahil yun ang oras ng ating uwi. Itong si Nanay nag-aantay pa rin sa akin. At sa feeling ko nga, hindi pa nga yan inaantok gawa ng nalampasan na naman siya ng antok niya guys. At yan, tuwang-tuwa sa kanyang pinapanood na akala mo totoong-totoo talaga yung mga drama na kanyang pinapanood. So paano ba yan? Hanggang dyan na lang muna.